Narito ang malaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. May good news po para sa mga motorista dahil magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw po ng Martes, June 11. Batay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng piso at 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng tapyas sa presyo ng 50 sentimos hanggang 70 sentimos sa presyo naman ng kada litro ng gasolina. Posible rin ang rollback na piso at 10 sentimos hanggang piso at 30 sentimos ang kada litro ng kerosina. Mamaya po i-aanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon po sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Marami pa rin ang kasalukuyang supply ng mga oil-producing countries kaya bumaba ang oil price. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang bumisita ngayong linggo sa Pilipinas ang Deputy Prime Minister at Foreign Affairs Minister ng New Zealand na si Winston Peters. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, makikipag-usap si Peters kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para palakasin ang bilateral relations ng dalawang bansa at ang alyansa nito sa iba't ibang larangan. Ang gagawing pagbisita ng opisyal sa bansa ay isasagawa bago ang 60th anniversary ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand sa July. Kabilang na rin dito ang pagtalakay sa parehong interes ng dalawang bansa para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. Hataw Balita ngayon. Naniniwala at ibinahagi kahapon June 9 ni Senator President Francis Cheese Escudero na malaki ang maitutulong ng Filipino-Chinese community para mapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Sinabi ni Senator Escudero na malaki ang potensyal na magiging papel ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry at iba pang Filipino-Chinese communities para maresolba ang problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Malaki anya ang kanyang pag-asa na magsisilbi silang tulay para maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindihan sa teritoryo at iba't pang issue. Hataw Balita ngayon. Pinayuhan kahapon, June 9, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOC ang mga residente na nakatira malapit sa Taal Volcano na magsuot ng face mask, partikular na ang N95. Bunsod ito ng nangyaring malakas na pagsingaw o paglabas ng plumes na may 2,400 na metrong taas na napadpad sa may direksyon ng hilagang kanluran. Bukod dito, nakapagtala din ang Taal Volcano ng isang volcanic earthquake. Nagbuga ng 11,072 na tonelada ng asupre at may upwelling ng mainit na volcanic fluids mula sa main crater lake ng bulkan na nagdulot naman ng volcanic smog. Sa kabila ng nasabing aktibidad, nananatili namang nasa alert level 1 ang Taal Volcano, kaya patuloy na ipinagbabawal pa rin ng PVOC ang pagpasok ng sinuman sa Taal Volcano Island. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ng 17 volcanic earthquake ang Bulkang Kanlaon batay sa pinakabagong monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOC. Sinabi ng ahensya kahapon na June 9 na umabot na sa 4,397 tons ng sulfur dioxide flops ang naobserbahan nitong Sabado hanggang 12 a.m. ng Linggo. Sa ibang pahayag, kinumpirma ng PVOC na ang nasabing aktibidad ay ang pinakamataas na emission ngayong taon at pangalawa sa pinakamataas na land-based measure ng Bulkang Kanlaon. Sa kabila nito, nananatili ang Kanlaon volcano sa alert level 2 dahil sa patuloy na pagtaas ng aktibidad nito.
Pinayuhan naman ng PHIVOLCS ang mga apektadong residente na umiwas pa rin sa pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone maging ang pagpapalipad ng mga aircraft malapit sa bulkan. Hataw Balita ngayon. Inaasahan na ng State Weather Bureau Pag-asa ang madalas na mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa mga darating na linggo kasunod ng pagtatapos ng El Niño phenomenon nitong Biyernes, June 7. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, mas hahaba o magtatagal rin ang mga thunderstorms at magkakaroon ng 1 o 2 na sama ng panahon ngayong buwan. Malaki naman ang tsansa na mararamdaman ang epekto ng La Niña phenomenon kasabay ng amihan season kung saan mas marami pang ulan ang posibleng maranasan hanggang sa huling bahagi ng 2024. And also sakali po na may possible na inaasahan ngayong buwan, mga around 1 to 2 tropical cyclone po, and yung pong other mga weather systems kagaya ng low pressure area. So yan po yung mga posibleng makakapagpaulan sa atin sa mga darating na buwan or weeks. Hataw Balita ngayon. Formal nang inilunsad kahapon ang pinakabagong iconic Wish Bus sa Busan Eurasia Platform Outdoor Plaza, Busan, South Korea. Isinapubliko ang Pinoy Pride kasabay ng selebrasyon ng 29th National Migrant Workers Day, 75th anniversary ng Philippines-Korea Diplomatic Relations at ng ika-126 na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa unang pagtatanghal, bumida sakay ng pinakabagong Wish Bus ang P-Pop Kings SB19 na sinundan ng South Korea-based Filipino boy band Horizon at ng hitmaker Zach Tabudlo. Hindi rin nagpahuli ang tinaguriang This Generation's Pop Princess na si Zephanie Patina ang 8th P-Pop awardee at pinakabagong artist ng KDR Music House na si Esay Belanyo. Tiniyak naman ni Wish Innovator na si Kuya Daniel Razon na magpapatuloy na magiging bahagi ang Wish 107.5 bus upang maipromote ang talento at musikang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang paghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan naman ng Members Church of God International o MCGI. At the same time, amin po din namang ini-offer sa inyo kasama po ng members ng Church of God International o MCGI ang aming serbisyo dito sa inyo sa Korea. Kung ano man po ang aming maipaglilingkod pa, dala-dala po namin ang lahat ng atin pong mga charity works saan man tayo magpunta. And one of the reasons why Wish Bus was called Wish Bus, hindi lamang po para magdala sa inyo ng musika, kung hindi sa isang maliit na paraan ay makapag-grant ng inyong mga wishes, kung ano man po ang aming higit na maipaglilingkod sa inyo. Matapos lusubi ng hindi pa mabilang na miyembro ng New People's Army o NPA noong nakaraang linggo, nanindigan ng Camarines Norte Police Provincial Office na hindi nito aalisin ang tropa ng PNP sa Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ng Camarines Norte Police Provincial Office sa Camarines Norte na hindi nila aalisin ang tropa ng pulisya sa Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Ito'y matapos lusubin at paulanan ng bala ng hindi pa mabilang ng mga miyembro ng New People's Army o NPA ang tinutuluyan ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB team sa naturang lugar noong nakaraang linggo. Ayon kay CNPP o Provincial Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr., patuloy na magseserbisyo ang kanilang mga tauhan sa naturang barangay anuman ang opensiba na gawin ng mga teroristang grupo. Patuloy din anya ang kanilang ginagawang clearing operation sa naturang lugar at maging sa mga karating na barangay matapos ang nangyaring paglusob. Matatandaan na bandang gabi noong June 4, mahigit 1 oras na nakipagpalitan ang putok ng puwersa ng mga pulis sa mga NPA na lumusob sa mismong barangay hall ng Barangay Dagit, Labo, kung saan pansamantalang namamalagi ang PNP-RPSB team. Wala namang naiulat o nasaktan sa hanay ng mga pulis sa nangyaring insidente.
Yung enemy po, nag-withdraw papunta doon sa likod. Doon sa ng palitan ng putok ay nakita po naman natin na wala naman pong na-injury o casualty doon sa government side. Nauna nang idineploy ang PNP RPSB team sa iba't ibang lugar sa bansa upang pansamantalang mamalagi at maihatid ang serbisyo ng gobyerno sa malalayong barangay, lalo na sa mga lugar na may mga presensya ng teroristang grupo. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Forest Reservation. Ito ang isa sa mga hakbang ng City of Environment and Natural Resources Office ng Butuan upang masolusyonan ang malaking problema ng pagkaubos ng tubig sa Tagibo Watershed na siyang water source ng syudad. Si MJ Vasquez, humahataw! Hataw Balita ngayon. Bawal ang magputol ng puno. Ito ang abiso ng Butuan City Environment and Natural Resources Office o SENRO bilang tugon sa nararanasang krisis sa pagkatuyo ng Tagibo Watershed na siyang nagsusupply ng tubig sa buong syudad. May 21 nang isailalim sa state of calamity ang Butuan City dahil sa extreme water crisis na patuloy na nararanasan hanggang sa ngayon. Pangunahing dahilan nito ay ang El Nino o matinding tagtuyot. Dahil sa pangyayaring ito, mariing abiso ng kagawaran na huwag magputol ng puno, kundi ay makiisa sa isinasagawang tree planting upang mapreserba ang biodiversity ng lugar. Ayon sa kagawaran, isa ang forest reserve sa mga nakikita nilang hakbang para mapigilan ang krisis. Samantala sinabi ng SENRO na maaari namang gamitin ang mga existing deep well o balon. Ngunit paalala ng kagawaran na huwag itong abusuhin dahil maaari umanong makapasok ang tubig alat sa mga balon kung sakaling dumami ang kumukuha ng tubig at maubos na ang fresh water. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang water rationing sa buong syudad ng Butuan. Ngayong araw asahang mahahatiran ng supply ng tubig ang mga lugar ng Ambago, San Vicente, Bunbon, Babag at Bitos. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasa mahigit 112 milyong puno na ang naitanim ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa ilalim ng Enhanced National Greening Program sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 173,147 ektaryang lupain ang nataniman ng sari-saring puno ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa buong rehiyon. Sa ilalim ito ng Enhanced National Greening Program o NGP ng kagawaran na layong mataniman ang 6 na probinsya sa Kabikulan. Sa buong probinsya ng Albay, tinatayang nasa 20,293 hektarya na ang nataniman. 55,290 hektarya naman sa Camarines Sur, 30,905 sa Camarines Norte, 29,246 sa isla ng Masbate, 18,222 sa isla ng Catanduanes, at sa Sorsogon ay umabot naman sa 19,192 hektaryang lupa. Sa taya ng DNR Bicol, nasa 112,227,525 na seedlings ng iba't ibang uri ng puno ang naitanim ng kagawaran. Simula ito nang pinatupad ang Enhanced National Greening Program mula taong 2011 hanggang nakaraang taong 2023. Ayon naman kay Officer in Charge Assistant Regional Director for Technical Services Attorney Ronel Sopsop, nasa 85% ng mga punong naitanim na ang kanilang pinananatiling buhay. Samantala, target pa rin ng ahensya na makapagtanim ng mahigit 3.5 milyong puno pa ngayong taon, nakatumbas naman ng 2,113 hektaryang lupain sa iba't ibang bahagi ng Kabikulan. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Bumaba ang bilang ng naaresto sa US-Mexico border kasunod ng asylum ban ng administrasyon ng Biden.
Layo ng bagong polisiya na higpitan ang asylum at bawasan ng illegal immigration. Mula sa Maine, USA, may humahataw na balita. Si Lea Salar, live. Hataw Balita ngayon. Lea, gaano na ba karami ang naaresto ng mga kinauukulan doon sa naturang border? Yes, Sherwin, nasa 3,100 na individual ang paunang bilang ng naaresto ng United States Border Patrol nitong Biyernes, June 7. 20% na mas mababa ito kumpara sa mga nakalipas na araw. Immigration ang isa sa pinakamalaking issue ng mga Amerikano sa nalalapit na eleksyon. Plano ni Biden na luwagan ang mga naging mahigpit na immigration policies ng sinundan nitong presidente na si former President Donald Trump. Ngunit naging mahigpit naman ito sa pagtaas ng mga migranteng naaresto sa border. Ipinatupad noong Miyerkules, June 5, ang panibagong polisiya na nagbabawal sa mga migranteng iligal na tumawid ng border para kumuha ng asylum. Di naman kasama dito ang mga batang walang kasama, mga taong may seryosong kalagayang medikal, mga may banta sa kaligtasan at mga biktima ng trafficking. Layunin din ng polisiya na palawigin ang bilang ng mga migranteng nasa expedited removal para mapabilis ang deportation process ng mga ito. Mahigit 2,000 tao kada araw ang nailagay dito at doble ang naturang bilang bago na ipatupad ang polisiya. Hindi naman napaliwanag kung magiging sapat na ba ang kakayanan ng United States government na tugunan ang mga papeles ng tumatawid sa border sa pagbaba ng bilang. Balik sa iyo, amigo Sherwin. Hanggang kailan naman magtatagal, Lea, yung nasabing ban? Amigo, planong ipatupad ito hanggat bumaba ang bilang ng naaresto sa 1,500 kada araw sa isang linggo. Magkakaroon din ng 2-week waiting period kung biglang tumaas ang bilang ng naaresto sa 2,500 kada araw sa loob ng isang linggo. Amigo? Okay, maraming salamat, Lea Salar, mula sa Maine, USA. Hataw Balita ngayon. Pinagtibay muli ng Estados Unidos at France ang suporta sa Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan nito laban sa Russia. Ito ang humahataw na balita ni Ning de la Peret. Hataw Balita ngayon. Pinagtibay muli ng Estados Unidos at France ang suporta para sa Ukraine ukol sa pakikipaglaban nito laban sa pagsalaki ng Russia sa isang pulong sa kabisera ng Pransya. Sa pagsasalita sa isang joint news conference sa Presidential Elysee Palace sa Paris noong Sabado, June 8, nagbabala si United States President Joe Biden kay Russian President Vladimir Putin na hindi ito ititigil ang suporta sa Ukraine. Pinuri naman ni French President Emmanuel Macron ang katapatan ng kanyang US counterpart sa Europe. Sinabi ni Biden sa kanyang pagbisita sa estado ng France na bagamat magiging banta ito sa buong Europa, hindi nila hahayaan na mangyari yon. Dugtong pa niya, ang Estados Unidos ay nakatayong matatag kasama ang Ukraine. Noong Biyernes, June 7, kapwa nakipagpulong sina Biden at Macron kay Ukrainian President Vladimir Zelensky sa Paris, nangako ng suporta para sa Ukraine. Sa isang pahayag na inilabas ng White House noong Sabado, sinabi ng mga pinuno ng France at US na sumang-ayon sila na ang mas malawak na seguridad sa buong Atlantic ay nakataya sa digmaan ng Russia. Idinagdag niya na ang mga bansa ay nagkakaisa rin sa kanyang pagnanais na itigil ang ideolohiya ni Putin na muling pagtatatag ng isang imperyo at pagtanggi sa pagkakaroon ng mga mamamayang Ukrainian. Gayunman, sinabi ng dating diplomat na ang mga bansa ay nag-iiba sa kung paano isasakatuparan ang kanilang mga layunin. Sinabi ni Macron noong Biyernes na tinalakay niya ang naturang plano sa mga pinuno ng NATO kasama ang ilan sa sumang-ayon at sumali sa pagsisikap. Iyon ay matatapos aniya sa mga susunod na araw. Ang US ay mahigpit na tutol sa pagkakaroon ng alinman sa mga tauhan nito sa Ukraine. Isang pahayag na nananatiling hindi nagbabago mula nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022. Di nagtagal, sumunod ang US at nagbibigay ng pahintulot sa Ukraine na gumamit ng mga armas na ibinigay ng Washington sa teritoryo ng Russia malapit sa Kharkiv. Sa Paris noong Biyernes, humingi ng paumanhin si Biden kay Zelensky para sa mga nakaraang pagkaantala sa tulong ng Washington sa Kyiv na idiniin na ang US ay hindi lalayo mula sa pagsuporta sa Ukraine. Ning de la Peret, humahataw sa balita ngayon. Hataw
Balita Ngayon. Isinama ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang Israel Defense Forces o IDF sa pandaigdigang listahan ng offenders dahil umano sa mga paglabag sa karapatan ng mga kabataan noong 2023. Natanggap ni Israeli Ambassador to the UN Gilad Erdan ang balita kahapon June 7 kung saan sinabi nito na kasama ang listahan sa isisumite ni Guterres sa Security Council sa darating na Biyernes, June 14. Sa isang social media post, mariing tinutulan ng Israeli envoy ang naging desisyon ni Secretary General at iginiit na si Guterres mismo ang blacklisted dahil sa panghihikayat umano sa terorismo na bunga ng galit nito sa Israel. I'm utterly shocked and disgusted by this shameful decision of the Secretary General. Israel's army is the most moral army in the world. So this immoral decision will only aid the terrorists and reward Hamas. And I have to tell you another thing. The only one who is blacklisted today is the Secretary General, whose decisions since the war started and even before are rewarding terrorists and incentivizing them to use children for terror acts. And now Hamas will continue even more to use schools and hospitals, because this decision, shameful decision of the Secretary General, will only give Hamas hope to survive and will only extend the war and extend the suffering. Shame on him. Bilang tugon, sinabi ng tagapagsalita ni Guterres na si Stefan Dujarric na ibinahagi kay Erdan ang impormasyon bilang courtesy para malaman ng Israel ang kanyang status sa organisasyon at maiwasan ang leaks. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Narito ang ating latest satellite images. Makikita natin ang patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o ito yung tinatawag natin na habagat. At ito magdadala ng maulap na kalangitan, partikular na sa bahagi ng Palawan. Habang malaking tsansa ng mga thunderstorms dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon dahil umiiral din dito yung habagat, partikular na sa Ilocos Region, Bataan, Zambales, Kamaynilaan, ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. So mas asahan natin yung mas malaking tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, may mga kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito ay bahagi ng easterlies o yung hangin nagmumula pa rin sa karagatang Pasipiko. At inaasahan natin, maaaring magdala ito ng malaking tsansa ng maulap na kalangitan sa bahagi ng partikular na sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. So pwedeng medyo mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahaging ito nating bansa dulot nga nitong cloud clusters mula sa easterlies. Sa ibang bahagi pa ng ating bansa, makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Samantala, in the next few days, inaasahan naman natin hindi pa rin lalakas itong hanging habagat. Maaaring magdala pa rin ito ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, lalong-lalo na dito sa may western o kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan. Sa ngayon nga, base sa ating mga pinakahuling datos, wala pa tayong minomonitor na bagyo. So posible at least for this week, medyo maliit pa yung chance na magkaroon tayo or may ma-develop na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero magbibigay agad tayo na update kung sakaling meron tayong mamataan na anumang potensyal na maging sama ng panahon. Wala tayong nakataas sa gale warning, kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay sa ating karagatan ay ligtas namang pumalawat ang mga sasakyang pandagat kahit yung maliliit na mga bangka, pero iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon nating karagatan. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:26 na umaga at lulubog, ganap na 6:25 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Isang educational outreach program para sa mga mag-aaral sa Sablayan, Occidental Mindoro ang idinaos bilang bahagi ng culminating activity ng pagdiriwang ng Month of the Ocean at Reef Awareness Day. Ito ay sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources Biodiversity Management Bureau. Layunin nitong mabigyan ang mga batang mag-aaral ng first-hand learning experience gamit ang mga cryptobiota o ang mga maliliit na marine organism na nakolekta ng Autonomous Reef Monitoring Structure mula sa Apo Reef Natural Park. Si Jed Neresina, humahataw! Hataw Balita ngayon! Isa si Carly sa mga mag-aaral na nabigyan ng oportunidad upang maobserbahan ang mga marine cryptobiota sa ginawang hands-on arms educational outreach program sa Sablayan, Occidental Mindoro nitong June 1. Ang pinakagusto ko po is sea urchin and jellyfish. Dahil po meron po silang mga unique na katangian. At sea urchin po ay nag-carry ng masarap na delicacies pero it can also be dangerous at one point. At ang jellyfish po ay may isang natatanging katangian na wala po silang buto kaya po nila maggalaw kahit wala po sila sa tubig. Bahagi ito ng pagtatapos ng pagdiriwang ng Month of the Ocean at Reef Awareness Day. Katuwang dito ang Department of Environment and Natural Resources, Biodiversity Management, Bureau Coastal and Marine Division, katuwang ang Protected Area Management Office ng Apo Reef Natural Park at iba pang grupo. Ang cryptobiota ay ang mga maliliit na organismo sa ilalim ng dagat na nakolekta ng Autonomous Reef Monitoring System o ARMS. Ang Autonomous Reef Monitoring Structure ay inilagay sa Apo Reef Natural Park noong taong 2017. So ito ay parte ng Comprehensive Resource Monitoring in Apo Reef Natural Park kung saan ang lahat ng biodiversity na makikita dito ay in-inventory at nagkaroon ng data. So kasama dito ang mga cryptobiota na yun naman yung inaasahan natin na makuhang data ngayon sa mga ARMS na hinango sa Apo Reef. Sa pamamagitan din ng ARMS na to, nabibigyan natin ng pagkakataon ang mga ibang tao katulad ng mga estudyante na ating participants ngayon na makita or magkaroon sila ng idea kung ano ba yung mga cryptobiota na makikita sa loob ng Apo Reef Natural Park. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng first-hand learning experience ang mga batang mag-aaral upang mapukaw ang kanilang interes sa marine life. Napakahalaga po na ilapit natin ang marine science, lalong-lalo na sa mga batang mag-aaral. Ito po ay dahil ang Pilipinas ay isang archipelago, ngunit hindi po ganon karami ang kaalaman natin kumpara sa mga tinuturo po sa mga terrestrial na mga ecosystems sa earth science para sa mga batang mag-aaral. Kung kaya naman, dapat po ay paramihin pa natin ang mga subjects na tinuturo na related sa marine science dahil po napakayaman po ng ating tubig dagat. Napakalaking bagay po ang palagay kong maitutulong ng gawaing ito para sa aming mga mag-aaral. Ang gawaing ito ay isang exposure sa kanila para mas maunawaan po nila kung ano yung tinatawag na marine biodiversity. Kapag naintindihan nila ito at magkaroon sila ng karagdagang kaalaman, mas magkakaroon sila ng interes tungkol sa bagay na ito at ito yung magiging dahilan upang mas pahalagahan po nila ang marine biodiversity conservation. Nagbahagi naman ng ilang mga bata ng kanilang mga natutuhan. Natutunan ko po ng mga iba't ibang species at kung paano po sila pinapahalagahan. Ang natutunan ko po sa Web of Life ay pag nawala po ang isa, delikado po ang pagkabuhay na. Ayon naman sa DENR, mahalagang malaman ng mga bata ang importansya at kalagayan ng yamang dagat sa Pilipinas. Ang Pilipinas po kasi ay isa sa mga bansa na napapabilang sa Coral Triangle region. So isa itong geographic region sa buong mundo, ito yung pinakamayaman in terms of marine biodiversity. At yung center of marine shorefish biodiversity ay nasa Pilipinas din. So isa yun sa mga mahalagang malaman ng mga bata na tinataglay na
ng biodiversity ng Pilipinas. However, yung Philippines din ay isa sa mga biodiversity hotspots. So, maraming threats and problems yung ina-experience ng biodiversity ng Philippines, both terrestrial and sa coastal and marine areas. Dahil nga isa tayo sa 17 mega-diverse countries sa buong mundo, mainit din yung mata ng mga tao, mga illegalista na magkaroon ng mga illegal activities dito sa Pilipinas. Napakaraming endemic species din yung matatagpuan sa Pilipinas. In terms of level of endemism, the Philippines house 2/3 of the world's species. Ilan lamang po yun sa mga dapat na malaman ng mga estudyante po natin, at hindi lamang mga estudyante but ng mga buong Pilipino din po. Bukod sa educational outreach activity, pangunahing ginagamit ng ARMS o ang tinatawag din na reef hotels sa pag-monitor ng epekto ng ocean acidification sa marine biodiversity ng Apo Reef Natural Park. Ang mga reef hotel na ito ay nagsisilbing passive collector ng marine cryptofauna. Kapag ka po ang data ng ARMS ay na-process na at nalaman na natin kung ano ba ang iba't ibang mga buhay ilang or ano ba yung mga cryptobiota na makikita natin kay Apo Reef, mas magkakaroon tayo ng maraming rason upang pangalagaan at protektahan natin. Mas magkakaroon tayo ng mas magandang management strategy, pagprotekta at pag-conserve sa Apo Reef Natural Park. Madalas kasi nakikita lang ng mga tao yung mga malalaking isda lang, mga coral reefs, pero hindi nila masyadong na-appreciate yung mga mas maliliit pa o yung tinatawag nating marine cryptobiota or cryptobionts. Ito yung mga maliliit na organism na hindi masyadong nakikita ng mga mata ng tao. Malaki yung role nitong mga maliliit na organismo na to sa food chain at food web na nagpapanatili ng stability or biodiversity sa coastal and marine areas po. Muli namang nanawagan ng DENR sa mga lokal na komunidad na suportahan at protektahan ang mga legislated marine protected areas. Kailangan po nilang maintindihan na limited po itong resources na to and mahirap siyang i-maintain kung patuloy yung illegal fishing activities natin. Kailangan mag-practice tayo ng sustainable fishing activity. Promote and supportahan natin yung mga pagmamanage ng mga marine protected areas. Hindi lamang ng legislated marine protected areas on the national level, but yung locally managed marine protected areas, protektahan din natin areas. Kasi etong mga areas na to, ine-ensure nila yung present and future generations ay may makakatikim ng mga coastal and marine resource na makakain sa araw-araw. Panawagan naman ng batang si Carlais, stop littering or plant more trees or stop dynamite fishing and because that is one of our ocean's problems. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni British Prime Minister Rishi Sunak ang £12 billion sickness benefit saving welfare plan nito ngayong taon na makatutulong umano upang mabawasan ang lumalaking gastos ng pamahalaan. Bahagi ng welfare plan na higpitan ang mga tuntunin sa sickness benefit na malimit na inaabuso ng mga mamamayan. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon! Good afternoon, Jeffrey. Sino nga ba ang makikinabang sa pagkakaroon ng overhaul na ito sa benefit system ng United Kingdom? Yes, magandang araw, Arlene. Unang makikinabang dito ang gobyerno dahil siyempre makatitipid ito ng 12 billion pounds o mahigit 760 billion pesos na tatagal hanggang 2029. Sa pamamagitan ng nasabing hakbang, magagamit ito ang natipid na pera sa mas mahalagang pagkakagastusan sa bansa. Una nang sinabi ni British Prime Minister Sunak na ang kanyang reforma sa benefits system ay kumakatawan sa isang moral mission pati na rin sa paraan upang makatulong na ayusin ang pampublikong pananalapi.
Sa pamamagitan nito, malalabanan din ang pagdami ng mga taong humihinto sa pagtatrabaho at umaasa na lamang sa benepisyo ng gobyerno. Sa sistemang ito, mas matitiyak ng gobyerno na ang benepisyo ay mas nakatuon sa mga taong higit na nangangailangan nito. Orlin, kasama na rin sa plano ang pagtaas ng mental health services, mas mahigpit na pagtatasa ng kakayahan ng mga tao na magtrabaho at mas mahigpit na mga panuntunan para sa mga taong tumatangging kumuha ng angkop na trabaho. Balik sa iyo, Orlin. Oh, Jeffrey, interesting din to dito sa atin sa Canada, no? Kasi very similar yung benefit system ng UK at Canada. Pero dyan ba sa United Kingdom, ilang population ba ng UK ang nag-a-apply for Fit Note? Orlin, sa datos ng UK National Health Services o NHS, mayroong halos 11 million Fit Notes ang nabigyan last year. At nasa 94% sa mga ito ay not fit to work. Ang malaking bahagi nito ay repeat Fit Note, dahilan upang malampasan ang mga taong angkop na makakuha ng suporta na maaaring kailanganin nila upang manatili sa trabaho, Orlin. Oo, marami-rami rin pala, Jeffrey. Salamat. Muli, keep us updated. Salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada, na may unemployment rate na 12% noong taong 2021. Oh, ito na ang hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan nating lahat, Noel. Pwede bang bumate? Pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Po si Joven Hamyo mula po rito sa Calgary, Canada, ay bumabati sa aking mga kamag-anak sa Pilipinas, kay Papa Jose, kila Bingbing, Aldrin, Willen, Nanay Ukit, kila Raquel, kila Saira, kay Sak, sa mga kabarkada ko dyan sa Maligaya. At binabati ko rin po si Kuya Daniel at ang kanyang buong sambayan at ang lokal ng Lugadiches, lokal ng Maligaya. Salamat po sa pagkakataon. Ayan, at sa atin namang shoutout po kay Sis Jocelyn Gutierrez, Hener Aliparo, Louie Lipanya, ang aking tita Nene La Pastora, for si Mami Beth at Brad Dan Razon na Noel. Ayun, at ako naman kay Brad Egbert and Sis Mina Anichete, kay Nanay Nieva Siaya, kay Nanay Rosario Almasan, ganun kay Aileen and Jess Torres, kay Madel and Abong Garcia, kay Grazil Lumabong, kay Brad Bert and Hilda Mendoza, kay Brad Edmond and Tin Petalio, at kay ganun din kay Brad Mario and Malu Catalina. At syempre sa aking mahal na asawang si Arwina, kay Juan at kay Juan. Ayan, Orlin. Shoutout po sa mga kapatid dyan sa lokal ng Scarborough na nagsagawa ng kanilang community cleanup drive, at congratulations po sa aking pinsan, si Aliyah, sa kanyang high school graduation. Amigo? Ayun, pati na sina Christian Uy, Elena Yang at Emma Chikuhara, at sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit, Kapitulo 90, Talatang 12. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Hunyo 2024. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At mula naman po sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula naman po dito sa Toronto, Canada, ako si Orlin Quijano. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.